Magandang gabi muli sa ating lahat. Tayo po muli ay narito muli sa ating ikalawang o ikatlong episode ng ating pong Bible Devotion. At samahan niyo po ako sa ating pong pag-aaral. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Mag-Diyos sa oras po ito, kayo po ang aming pong gabay. Nawa ay gamitin niyo lamang instrumento ang inyong lingkod para po makapagbahagi ng iyong pong salita. Patawarin niyo kami sa anumang aming pagkakamali at mga aming pagkakamali o kasalanan ay linisin mo kayo po maitaas sa iyong pong kalagitnaan. Ito puri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title ng ating Bible devotion ngayon ay pinamagatang Living in God's Story. Namumuhay sa kwento o sa kasaysayan na galing sa ating Panginoong Diyos o ang istorya ng Panginoong Diyos. At ang ating teksto ay matatagpuan sa Romans chapter 13 verse 8 hanggang 13. At ang petsa natin ngayon ay February 23, taong 2021. Ating babasahin ang ating teksto. At ito ay matatagpuan nga sa Romans chapter 13 verse 8 to 13. Ayan. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man. Sa halip ay mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat siya na umiibig sa iba ay nakagaganap ng kautusan. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang pag-ibig sa kapwa ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa. Kaya nga, ang pag-ibig ay katuparan ng kautusan. Yamang alam natin ang panahon ngayon na ang takdang oras na dapat na tayong gumising mula sa pagkakatulog sapagkat ang ating kaligtasan ay higit ng malapit kaysa noong tayo ay sumasampalataya. Papalipas na ang gabi at ang bukang liwayway ay malapit na. Kaya nga, hubarin na natin ang mga gawa ng kadiliman at isuot na natin ang baluti ng liwanag. Mamuhay tayong marangal tulad ng pamumuhay ng tao kapag araw. Hindi tayo dapat mamuhay sa magulong pagtitipon at paglalasing. Hindi sa kalaswaan at sa kahalayan. Hindi sa paglalaban-laban at sa inggitan. Pasimulan po natin sa isang katanungan. Kayo po ba ay pamilyar sa kwentong ito na ang gumawa ay si Ernest Hemingway? Ayan. So Ernest Hemingway ay isa sa mga sikat na gumagawa ng kwento at siya ay nagkaroon ng paghahamon sa kanya na kung kaya niyang gumawa ng kwento na mayroon lamang 6 na salita. At yung nga nabuo dito yung sinatawag na ang title ay For Sale, Baby Shoes Never Worn. So 6 pong salita yan. For is number 1, sale is number 2, baby 3, and shoes number 4, never number 5, and number 6 is worn. Yan po yung nakikita natin na title na nagawa ni Ernest Hemingway. At kung ating po susuriin yung title pa lang, alam natin na makatawag pansin yung salitang for sale. At yung pangalawa yung baby shoes. Pero pagdating doon sa sa salitang never worn o hindi na isuot kahit kailan, ay maraming naglalaro sa ating isipan. Natutuon ang ating isipan doon sa tinatawag na o salitang never worn. Ano yung parang naisip natin, bakit hindi na naisuot? Pwede kaya hindi naisuot kasi namatay yung bata o namatay yung sanggol. Pwede kayang meron lang siyang nagkasakit yung bata tapos naputol yung paa, pwedeng ganon. Ano kaya ang dahilan at hindi kaya naisuot ng batang yon yung sapatos, no? Yun yung naglalaro sa ating isipan. At sa kwentong ito, sa kasaysayang ito, marami ang naantig ang kalooban. Dahil marami sa
iba't ibang panig ng mundo ang hindi pinagkalooban ng anak. Marami ang hindi nagbubukas sa kanilang sinapupunan at wala silang pagkakataon para magkaroon ng sarili nilang inaalagaang sanggol. Ayan. So, dahil sa istoryang ito, kahit ngayon po na kayo po ay sumusubaybay, makikita po natin yung nakukuha ang ating o naglalaro ang ating mga imahinasyon. Maaaring tayo ay nalulungkot o nagdadamdam, di ba? Sa pamagat pala ng kwento. At talagang yung istoryang ito ay nakukuha ang ating yung pagiging malikhain natin. O, nagiging mahusay tayong mag-isip. At hindi lamang yon, dahil sa istoryang yan, ano naman ang masasabi, kung may nasabi tayo sa istorya na for sale, baby shoes never worn, ano na naman ang masasabi natin sa God created all things? Ito ay isang istorya sa Biblia na mababasa natin na kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. At ano rin ang ating masasabi sa istoryang ang ating kaligtasan ay nagmula sa Panginoong Diyos. Tayo ay kanyang iniligtas. At pangatlong tanong, ano kaya naglalaro sa ating isipan na ano ating masasabi na babalik ang Panginoong Hesus, the second coming of Christ? At ang kabuuan ng tatlong binanggit kong title ng kwento kanina, yung God created all things, tapos my salvation is comes from Christ, bubul na ako, ayan. Tapos ano yung sumunod doon? Balikan natin the second coming of Christ, na babalik ang Panginoong Hesus o ang ating Kristo. Ayan. Ang kabuuan nito, pag isa-summarize natin, this is about God's love story. Okay? So ano connect ng mga ito sa ating pinag-uusapan na teksto? Ano ang kanyang connection doon? Paano nauwi sa God's love story yung ating teksto? Kasi yung pinaka-keyword na mapapansin natin sa binasa natin teksto kanina is about love. Sabi doon ay so basahin mo natin, hindi ito yung teksto kanina, pero ito yung sumusuporta sa ating talakayan. So 1 John chapter 4 verse 16. Sabi dito, alam natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin at sinasampalatayanan natin ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Okay? So binabanggit dyan sa 1 John 4:16, ang Diyos ay pag-ibig. At kanina, sa ating teksto kanina sa Romans chapter 8, chapter 13, verse 8 to 13, yan, ay binabanggit doon na ang Diyos ay, kung mag-ibigan tayo sa isa't isa. Hindi ba? Ibigin mo ang Diyos, o ibigin mo yung kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun yung mga binabanggit doon kanina sa talata. At sabi doon, paano natin maipapamuhay ang pag-ibig ng Diyos? Kasi nga, ang istorya ng teksto, ang istorya, o kung lagi natin pamagat ang istorya ng Diyos, ito ay tungkol sa kanyang pagmamahal. Purihin mo, nilikha niya ang sanlibutan para sa atin. Hindi ba? Yun ay pag-ibig na pagdating ng tao, pagkalikha sa tao, meron na siyang provided na lahat ng pangangailangan niya. Lahat ng kakailanganin niya, andun na lahat. Kain, inumin, no? Dadamtin, pwede rin. Pero noong time na hindi pa kailangan ng damit. Ano pa? Nung si Eva at si Adan ay nagkasala, ang Diyos na naman ay nag-provide ng kaligtasan para sa lahat. Isinugo niya ang Panginoong Hesus para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At ano pa? Pangatlo ay, yung kanina binabanggit natin, babalik ang Panginoong Hesus para sunduin ang kanyang mga anak. Ayan. So, paano tayo mamumuhay? Paano natin maipapamuhay ang pag-ibig
ang istorya ng Diyos. Ayan. So, how to live in God's story. So, how to live in God's story. Ayan po yung ating question ngayon. Paano tayo mamumuhay sa kwento, sa istorya ng pag-ibig ng Diyos. Ayan. So, ito. Number 1, live out your role in God's story. Ano ba ang ating role sa mundong ito? Diba? Bilang, nung ikaw tumanggap sa Panginoong Hesus, nung ikaw ay Kristiyano na, ano ang role na dapat nating gampanan? Ano yung role na to? Number 1, number 2 yun nga. So, put aside the deeds of darkness. Put aside the deeds of darkness. And then number 3, put the armor of light. Balik tayo sa text natin kanina. Sa umpisa. Sa 8. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man. Sa halip ay mag-ibigan. So, magmahalan sa isa't isa. Sapagkat siya na umiibig sa iba ay nakagaganap ng kautusan. Ulitin ko po no, ang Diyos natin ay pag-ibig. Okay? Ang Diyos natin ay pagmamahal. Ang Diyos natin mapagmahal. Okay? Ano ang pakiramdam na ikaw ay iniibig? At ano bang mayroon sa pag-ibig? Okay? Yun yung ating mga papasok sa isipan natin. Ano kayang pakiramdam ng minamahal? At ano bang mayroon sa pag-ibig ng Diyos? Kung ikaw, kung talagang mahal tayo ng Diyos, ano ang pakiramdam ng maramdaman nating mahal niya tayo? Okay? Sabi dito sa basa ko, love is His image upon the soul. Love and being love is all pleasure, joy, and happiness. Okay? Love is His image upon the soul. Okay, pagmahal daw ay ito ay wangis ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Okay? At isang kaganakan na tayo ay mamahal. So, binagay kanina sa John 4, 1 John 4:16, ang Diyos ay pag-ibig. Okay? At sabi diyan kanina sa text natin, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, ibigin mo ang iyong kapwa. Sino ba ang ating kapwa? Sino ba ang ating tunay na kapwa? Okay? So, ang kapwa ay ang yung mga taong mayroong katulad ng mga pag-Sunday, di ba? Dati, noong 2018, hindi na, matagal na mamayagpag ang Joyful Church. Yung mga kapwa natin, yung mga wala talagang kakayahan na trabaho, kundi marami doon ay PWD, di ba? Mga senior citizen, mga balo, ano pa ba? Mga walang tirahan, walang makain. So yung ating kapwa, yun yung dapat ating hinahanap para ipadama ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Okay? Sabi diyan, pag-ibig o ibigin. And then next, ano yung sabi sa teksto? Sabi diyan, ang pag-ibig sa kapwa ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa. Kaya nga, pag-ibig ay katuparan ng kautusan. So, siyempre, pag nagmamahal ka, hindi ka gagawa ng ikasasakit ng kalooban ng iyong kapwa. Sa biyayamang alam natin ang panahon. Okay? Ngayon na ang takdang oras na dapat na tayong gumising mula sa pagkakatulog. Okay, panahon. So panahon na para daw tayo ay alin? Panahon para talikdan ang mga kasalanan. Okay? At yung ating panahon na tayo ay talikdan na rin ang pagiging makalaman. Okay? And panahon na para ating paghariin ang ebanghelyo sa ating buhay. Okay? Panahon na rin para tayo ay gumising. Okay? Gumising tayo na ating tanggapin
na ang Panginoong Diyos ay talagang babalik. Babalik siya upang tayo ay sunduin. And ano pa? Na tayo ay merong buhay na walang hanggan. Sabi din diyan ay paglipas na ang gabi at ang bukang liwayway ay malapit na. Kaya nga hubarin na natin ang mga gawa ng kadiliman. Okay? Okay, ano ating dapat isusuot? Ano ang dapat nating ipamuhay sa ating buhay? Okay? Ano yung dapat natin? Okay, ang dapat natin muna isang tabi ay, sabi dito, put off the work of darkness. Isang tabi natin mga gawa ng kadiliman, yung mga kasalanan na hindi dapat na makita sa atin. And patuloy tayong mag-aral at huwag tayong maging yung tila parang walang alam. Okay? Yun yung mga dapat nating sinasaalang-alang. Dapat nating sinusuot. Ay suot natin ng liwanag ng Panginoong Diyos. Okay, sabi ito, what armor? Ito yung armor na kung saan ay tayo ay nakasuot ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Okay. So balikan natin kanina yung ating nag-uusapan. So yan. So yung greatest story is the story of God's love. Yan yung greatest story. Okay. Kung great yung story kanina na for sale, the baby shoes never worn, mas greatest naman ang storya ng Diyos, yung kanyang pagmamahal sa atin. At kung paano tayo minahal ng Diyos, kanyang pagmamahal sa atin, dapat natin ito ipadama sa ating kapwa, yung pagmamahal na ito. Sabi nga kapag hindi ka marunong magmahal, paano mo ipapakita ang wangis ng pagiging Kristiyano o yung wangis ng ating Panginoong Diyos. Okay? So yun. So how to live in God's story? Number 1 is live out your role in God's story. Pamuhin natin ito, yung ating ginagampanan. Okay? Put aside the deeds of darkness. And number 3, put the armor of light. And sabi nga sa verse 12, paglipas na ng gabi at ang bukang liwayway na malapit na, kaya nga hubarin natin ang mga kadiliman at isuot natin ang baluti ng liwanag. So yun, yung paraan ng pagmamahal. And then, turning from sin to God's power. And number 5, choose to love Him and others well. Okay? Then, so what is the specific ways to fight with Jesus against evil? So ano yung specific way daw? So suotin natin ang baluti ng liwanag na mula sa ating Panginoong Jesus. And it depends on what gifts we have and what needs we'll see. So ano yung gifts na pinagkaloob sa atin? O ano yung ating mga kakayahan na pwede nating ipanlaban kay Satanas? So magaling ka bang manalangin? Ano pa? So linawin natin word dito na what needs we see. Ano ba yung mga nakikita natin sa paligid? So nakikita natin sa paligid ay yung mga alin? Mga taong sugatan at nagdaranda. Maaari natin extend ang katwiran ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos at ang kanyang pagkupkop sa mga ito. So paano madarama nila ang pagmamahal ng Diyos kapag tayo ay bilang Kristiyano ay tumutulong sa kanila. Okay? Yan. So ulitin natin ang title ng ating pag-aaral, Living in God's Story. Ito po ay mula sa Our Daily Bread na atin lamang pong pinalawak. Kung meron pa po kayong oras mag-aral, maaari niyo pong basahin ang ating text na Romans chapter 13, verse 8 to 13. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.